Review ko muna. Ikaw naman. Ako si Don, sinesuri ng review ko review mo. At ngayon, susubukan nating silipin ang isa sa mga pinakakakaibang vampire films ngayong taon. Sinners 2025. Isang pelikula na may blues, dugo at multo ng nakaraan. At kung ayaw mong ma-spoil, this is your spoiler alert. Balik ka na lang later kapag ready ka ng masaktan. Year 1932. Identical twins and World War I veterans. Smoke at Stackmore bumalik sa Clarksdale, Mississippi matapos ang ilang taon sa Chicago kung saan sila naging parte ng isang gangster outfit. Bit-bit ang pera nilang ninakaw mula sa mga gangsters. Binili nila ang isang lumang sawmill mula sa isang racist na may-ari na si Hogwood para gawing juke joint. Isang lugar ng musika at aliwan para sa local black community. Kasama nila ang pinsan nilang si Sammy, isang batang gitaristang may talento pero mahigpit na pinagbabawalan ng ama nitong pastor na si Jedediah dahil ang blues daw ay gawa ng demonyo. Nandyan rin si Delta Slim sa piano, Bo at Grace Chow bilang suki nilang supplier, ang field worker na si Cornbread bilang bouncer, at si Annie, ang asawa ni Smoke, bilang cook. Naniniwala si Annie na ang hoodoo magic niya ang nagligtas sa kambal sa giyera, pero hindi naniniwala si Smoke lalo na't hindi nito nailigtas ang anak nilang namatay. Habang abala sila sa paghahanda ng joint, isang nilalang ang unti-unting lumalapit. Si Remick, isang Irish vampire na nakikipagtaguan mula sa Choctaw Vampire Hunters. Kasama niya ang mag-asawang clansmen na ginawa na rin niyang thralls. Sa opening night, tumugtog sina Sammy at Pearline, isang babaeng singer na agad niyang kinagiliwan. Pero hindi lang tao ang naakit ng musika. Dumating si Remick at ang kanyang mga kasamang vampira. Humihingi sila ng pahintulot para makapasok. Tumanggi si Smoke. Lumala ang sitwasyon. Nalaman ng kambal na hindi kumikita ang joint dahil sa company script system. Si Stack, out of desperation, ay muling nakipagkita sa ex niya na si Mary, na kalamunan ay naging vampira rin. Sa isang madugong tagpo, pinatay at kinagat ni Mary si Stack. Nakita ito ni na Smoke at Sammy. Binaril ni Smoke si Mary pero nakatakas ito. Si Cornbread naman ay napaturn ni Remick. Isinara agad ni Smoke ang joint. Pero huli na. Marami sa mga patrons at kasama nila ay napaturn na. Si Stack ay nagising bilang vampira pero tinaboy siya ni Annie gamit ang garlic brine. Na-realize nila Annie at Smoke na vampira nga ang kalaban at ang tanging paraan ay ang lumaban. Pero hindi basta-basta, hindi na pwedeng ibalik ang thralls sa pagiging tao. At kahit patayin si Remick, hindi sila maliligtas. Nagbigay ng ultimatum si Remick, ibigay si Sammy at itigil na siya. Gusto niyang gamitin ang musika ni Sammy para tawagin ang espiritu ng nawawala niyang lahi. Ibibinunyag din niya na si Hogwood ay leader ng lokal na clan na may planong umatake pagsikat ng araw. Sa takot, si Grace ay nagdesisyong hayaan ang mga vampira sa loob ng joint. Nagsimula ang malaking laban. Napatay sina Grace, Bo, Delta Slim at Annie. Si Mary ay muling nakatakas. Si Pearline naman ay napaturn na rin. Nagharap sina Stack at Smoke. Sa huli, natalo ni Smoke ang sariling kapatid at tinulungan si Sammy na patayin si Remick. Pagsikat ng araw, nasunog ang lahat ng thralls. Si Smoke, sugatan pero buo ang loob, pinatay si Hogwood at ang mga kasamahan nitong clansmen. Pero binaril din siya at namatay. Sa huling sandali, nakita niya ang mga espiritu ni Annie at ng kanilang anak. Si Sammy naman, imbes na sundin ang utos ng ama niyang pastor, ay naglakbay patungong Chicago kung saan naging sikat siyang blues musician. 60 years later, matanda na si Sammy at may sarili ng blues club. Sa isang gabi ng performance, dumalaw ang hindi tumatandang sina Stack at Mary. Ipinagtapat ni Stack na pinatawad siya ni Smoke noon kapalit ng pangakong hindi gagambalain si Sammy. Inalok nila ito ng immortality. Tumanggi si Sammy. Tumugtog siya para sa kanila at habang paalis sila, sinabi niya,
But before the sun went down, I think that was the best day of my life. Was it like that for you? Sumangayon sa stack, no doubt about it. Last time I seen my brother, last time I seen the sun. That white devil spoke Chinese. Said they was gonna kill Lisa. We gotta get the boy at the back stairs out of here. Come on. Get out of here, get out of here. Review time. Pros. Michael B. Jordan says both twins, outstanding. Production design. Parang vintage blues painting na may dugo. The music, hindi lang sound. Soul siya ng pelikula. Themes ng trauma, sacrifice, cultural identity, at betrayal, layered at mapapaisip ka. Cons. May dragging parts sa gitna. Some visuals are so symbolic na baka di agad magets. Hindi ito pang casual horror fans. It demands attention and reflection. Verdict, 8.7 out of 10. Hindi ito para sa lahat, pero kung mahilig ka sa pelikulang may puso, substance, at matinding style, Sinners is one hell of a cinematic prayer. Napanood mo na ba ang Sinners? Deserve ba nito ang Oscar buzz? At sino ang pinakatinamaan ka? Comment sa baba, like kung nagustuhan mo, share sa tropa mong mahilig sa genre films, as subscribe sa Review Ko Review Mo para sa mga Tagalog movie reviews na may puso at analysis. Ako si Don Sinesuri. Review ko muna, ikaw naman.